Ang buong kampanya niya ay nakatuon lamang sa iisang pangako, change is coming o parating na ang pagbabago. At ngayong naihalal na siya bilang Pangulo ng Bansa, marami ang nagsasabing dumating na nga ang pagbabago. Rodrigo Duterte, mas kilala sa palayaw na Digong. Pangalang dati bukang bibig ng mga Davaoenyo na ang katanyagan ay mabilis na kumalat sa buong kapuluan. Sa kanyang ikinikilos, uri ng pag-iisip at desisyong ginagawa, iba-iba ang naging interpretasyon sa personalidad ng ating Pangulo. Kinatatakutan ng iba, minamahal ng marami. May mga kumukwestiyon pa sa pamamaraan ng kanyang pamumuno. Mayroon din namang nagpupugay at kumikilalang ang kanyang gawi ang kinakailangan upang makamtan ng bansa ang tunay na pagbabago. The past tense was, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Bukas at malinaw sa publiko ang nais niyang gawin. Ang paraan ng kanyang pananalita ay inaabangan din. Kontrobersyal ang marami sa mga ito, hindi lamang ngayong siya na ang nanalo, kundi mula pa noong panahon na nanliligaw siya para sa ating mga boto. Masasabing malayo ito sa nakagisnan nating marinig mula sa mga pinunong na unang naglingkod sa kanya sa palasyo. Tunay ngang mahirap basahin kung ano ba ang susunod niyang gagawin. Subalit sa kabila nito, walang makapagtatanggi sa tikas ng kanyang political will. Kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tinutupad. Kung pagbabasihan lamang ang mga nagawa niya bilang pinuno lungsod ng Davao, ito ang itinuturing dahilan kung bakit pinili si Duterte ng mga mamamayang pagod na sa mga huwad na pangako ng mga pinuno ng nakaraan. Alam nating simple ang kanyang naging pamumuhay noon sa Davao at buong pagigiit niyang wala siyang balak na palitan ito kahit pa ngayoy tinuturing siyang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa ilang linggo niyang pagsisilbi bilang pinakamataas na opisyal ng ehekutibo, nag-uumpisa pa lang nating masilayan ang pagkatao ni Digong. Sa mga susunod na taon, marami pa tayong madidiskubre tungkol sa Pangulo. Nangako siyang magsisilbi bilang taga-timon tungo sa magandang pagbabago ng ating bayan. Umaasa tayong kanya itong pangangatawanan. Punisher kung tawagin ng iba, kaibigan para sa ilan. Simbolo naman ng pag-asa, lalo sa mga itinuturing ang sariling na pag-iwanan. Kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako. Pero para sa inyo, sino ba si Rodrigo Duterte, ang ating Pangulo? Para sa akin, ay maganda ang kanyang ginagawa. Magandang impluwensya sa ating bansa. Para sa akin, si Pangulo Duterte, isang pagbabago para sa mamamayang Pilipino. Si Duterte, isang astig. Si President Duterte para sa akin ay yung ray of hope ng Filipino people para sa pagbabago. Para sa akin, si President Duterte ay matapang at saka walang takot sa mga kriminal.